Medyo daring yun, ha? Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Medyo ang kapal ng mukha mo, Stella Kimbo. And wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio. Ano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay or delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Yung Court. kapal ng apog mo, yung buwisit na walang hiya ka. Nakakainis ka. Bago kami nagsimula at iniba ang aming titulo, 20 minutes ago, we received an information na galit ang isang Still Akimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report or somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General yung kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument sa BICAM anomaly. And tama, very timely yung pagtawag ng informante natin. Kasi kanina po mga around bandang hapon, alas 4, alas 5, naglabas naman ng istorya ang Philippine News Agency na isang government arm kung saan ay may inihaing may inihaing panukala ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court na pinapabasura na yung inihaing petisyon nila Attorney Vic Rodriguez dahil kulang daw ito sa ano yan? Pinapabasura? Oo, Pam. Anong outlet yan? Anong PNA, Pam. Philippine News Agency. Yes, isang news outlet or arm ng government under the Presidential Communications Office. Do you expect people to believe that? Pero hindi. Ang ina-attribute lang nila yung istorya doon sa inihain ng doon sa kahilingan ng Office of Solicitor General sa Supreme Court na ibasura. So why don't you, if it lacks substance, Marlon, or evidences, fatal procedural defects and for utter lack of merit. Hindi pa nga dinidinig, meron na kayong Kaya nga sinasabi ko nga, this was posted 3 hours ago Kaya ako sinasabi na medyo timely yung nakuha nating impormasyon. Kasi baka ito na yung sagot ng Solgen dahil baka nga napagalitan sila. Resulta. And medyo daring yun Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Medyo ang kapal ng mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office hindi ko sinasabi doon na source medyo dismayado ngayon na bakit mo sila papagalitan. Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito patanong lang naming itotono. Ang hinihingi di umano ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil kasi ang maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Yes. So, guys, this is that is a question actually, Stella Kimbo. Itong question na to, ito direkta naman to Kay Congresswoman Stella Kimbo, kung hindi man totoo ito, bukas po ang third floor studio para ibigay ang iyong panig. Doon ka na lang po kay Joey Cruz. Ayun, bukas din bukas din yung kay Joey Cruz. Ma'am Joey, saluhin mo naman. Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay or delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Pero Marlon, ang isa pang nakakagalit dito is the audacity of
Audacity. of Stella Kimbo na pagalitan ang Solgen and Solgen's office. Para ipatawag mo, no? At para ipatawag mo at para sabihin na how dare you not oppose Supreme Court's order for my or her presence doon sa hearing Hindi na yan. natin alam ano bang dadaan ba ang budget ng ng Office of the Solicitor General sa APRO? Bakit ganun kakaano, no? Alam mo yung audacity mo, ganun na lang no? Na Ano ba Tagalog ng yung apog mo. yung ganun nga katapang yung mo, 'di ba? Yung kapal mo. Yung kapal, yung apog, yung kapal ng apog mo, yung buwisit na walang hiya ka. Nakakainis ka. Ballpen nga tiyo. Mikropono. Mikropono ilaan ako eh. And ano nga kaya, no? Ano kaya ang gagawin ng Supreme Court sakaling hindi dumating ang isang Congresswoman Stella Kimbo at etong Office of the Solicitor General ngayon kay magpapile na ibasura yung inihaing petition, naka-scheduled na nga ang oral argument. So, hindi Marlon, ang isa pang argument actually is yung hindi pa dinidinig, meron na kayong meron na kayong pag-i-impose na ito, this lacks merit and process something. Alam mo Pam, kasi kaya ganyan yan. Ibig sabihin, alam nila wala silang panalo. Pag nagpatuloy yung proseso, alam nila wala silang panalo. Kaya una pa lang, gusto na nila wala nang gawing pagdinig patungkol dito sa BICAM anomaly. The Office of the Solicitor General has formally asked the Supreme Court to junk the petition challenging the constitutionality of 2025 General Appropriations Act. In an 89-page comment filed on Feb 27, Solicitor General Medrano Guevara urged the High Tribunal to dismiss the petition for its fatal procedural defects and for utter lack of merit. Baka pwedeng gamitin din niyang terminology fatal procedural defects and for utter lack of merit sa pagpa-file naman ninyo ng impeachment kay VP Sara. Actually, yun din sasabihin ko, di ba? Diba? Dapat ito ang ninyo. Pag kayo pwede ninyong gamitin, pagka kay VP Sara, hindi nyo, dinidedman ninyo. Pag kayo nakiusap na i-drop yung tungkol dyan sa pagiging unconstitutional ng General Appropriations Act, pwede. Pero kapag kay VP Sara, ano yung nagtitengang kawali? Yun ba yun? Nagbibingi-bingihan kayo. Galing sa isang kapampangan. Hindi cook, pero eater. Yun ang, foodie. Tapos sa kanyang pipigilan to, ang daming, alam mo Pam, yung taong bayan, gustong-gusto marinig to at excited na dumating yung oral argument. Ayan, no? Yung, kayo, 2,260 na, tapos ang nagla-like, 655. Ba't ako kuripot nyo sa like? PH, nandyan ka ba? EB, nandyan ka ba? Pinagtulungan ako ng dalawang. Kinikwento mo nga kanina Ang bad nyo sa akin, ba't ganyan kayo? Love na love ko kayo, tapos ako ginaganyan. Love kanila, Pam. Parang hindi. Kaya hindi ko nararamdaman. Kaya kanila ginagano. Hindi, pero gusto ko, actually Marlon, that's why we also change our topic kanina, although natakil din naman natin kahit papano yung una nating gustong i-discuss, no? Kailangan magsalita ang marami, Marlon. Dahil lahat gagawin nila, mapigilan lang ang grupo ng Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab na sumalang dyan at i-expose ang katotohanan. Yung mga taga, yung mga malapit po sa Baguio City, kasi marami na nagtatanong kung pwede raw bang pumunta doon para manood. Alam ko kasi private, pero pwede naman sigurong tumambay sa labas para magpakita ng suporta, para magpakita ng puwersa na gustong-gusto natin madinig yung isasagawang oral argument sa Supreme Court patungkol dito sa anomalya sa BICAM. At saka naman din... Kung kinakailangan mag-rally yung mga malapit doon, di mag-rally kayo. Pakita rin natin yung suporta natin by listening to the audiocast
naman ng Supreme Court sa kanilang YouTube channel. Saka, So, Pam, sabay-sabay tayong maging matalino at ma-inform ng katotohanan habang dinidinig yan. Dito tayo nakakita ng pag-asa na meron pa palang branch ng government ang matino. Oo. Kasi alam na natin yung executive bulok. Alam na natin yung legislative department bulok. Sa 20th Congress pa lang malilinis yan. Malilinis yan. Diba? Kaya bumoto ng tama. So, actually, Marlon, when you said na meron pa palang sangay ng gobyerno ang maayos, which is the, ano to? Itong Supreme Court. Supreme Court, sumikat din dyan at na-appreciate ng marami ang Justice Amy Javier. No? So, diyan natin nakakitaan ng pag-asa na meron pa palang mga opisyal na ang pagmamahal ay hindi para sa kanilang mga sariling intensyon, kundi para sa bansa. Pam, yung mga tanong niya, On nakaka-touch, point. on Oo. point, direkta. At talagang nakaka-touch kasi alam niya, ito yung patungkol dun sa PhilHealth zero budget. Kasi alam niya na mamayang Pilipino ang nasaktan at matatamaan nung pagbokya sa pondo ng PhilHealth. And also, because she said that ito, sa PhilHealth pa lang natin siya talaga na-appreciate because ito pa lang naman yung mainit din na dinidinig, no? She said that for her, health is non-negotiable. Correct? Regardless kung isa kang mahirap na bansa o mayamang bansa, kung mahirap ang nagkiklaim o mayaman na nagkiklaim, you cannot say na, isang tabi muna natin ng health, gagawa tayo ng kalsada. Basta health is non-negotiable. Lahat tayo tinatamaan ng sakit. Mayaman, mahirap. Higit lalo Pam, yung mga matatanda na. At karamihan sa mga justices natin, mga nagkakaedad. Siyempre, nagiging conscious na rin sila sa kalusugan nila.